Okay, so gusto nyo magkomento ako sa flood control project. Well, ilan na rin naman na mga interviews ang nagsalita tayo. Gusto ko lang din ulitin na itong mga investigasyon ngayon sa Kongreso at saka sa Senate, medyo nagbubuo sila ng script eh. At yung script na binubuo nila, ang may kasalanan lang dun sa korupsyon at sa pandarambong ng bilyong-bilyong piso. Hindi lang bilyon, hundreds of billions of pesos na nilustay dun sa mga ghost projects o proyekto na mga hindi na kumpleto. Ang may kasalanan lang daw nito ay ang mga kontraktor na tulad nila Diskaya, tulad nila Wawaw Builders, kasama ang mga DPWH, kasama ang COA, pero hanggang doon lang. Kaya kung hayaan natin ang investigasyon ng Senado at saka ng Kongreso, ganyan lang ang naratibo. Ang may kasalanan, yung mga tulad ni Diskaya na may 28 luxury cars. Gusto ko lang ipunto na may konting whitewashing na nangyayari dito sa investigasyon tungkol sa mga flood control projects na ito. Whitewashing dahil dinidiin lamang ang mga kontraktor, dinidiin lamang ang DPWH na mga opisyales na mayroong mga luxury cars once again, dinidiin lamang ang mga COA auditors na hindi nila nabantayan. Pero ayaw nilang itawid ang investigasyon dun sa mga individual na mga kongresista at mga senador. Nasangkot dito sa anomalyang to. Hindi maaari na ang mga kontraktor ay pwedeng yumaman sa mga peke na mga flood control projects kung unang-una yung pinaka-original sin hindi nanggaling mismo sa mga kongresista, senador, sa mga local government officials at saka sa national officials kung ang original sin ay hindi nanggaling sa kanila. Ito na lang ang tatanungin ko sa lahat. Willing ba na magbigay ng ayon kay Magalong 30 to 40% ng lahat ng mga public works projects 30 to 40% binibigay bilang SOP. Yan ba ibibigay na parang kusang loob ng mga kontraktor? Pag binigay sa kanila ang kontrata, sasabihin nila sa sarili nila na walang udyok. Sasabihin nila, binigyan ako ng kontrata of my own initiative, upon my own determination, sasabihin ng kontraktor, bibigyan ko ng 30% hanggang 40% ang mga kongresista at mga senador na sponsor ng project na yon. Yan ay kalokohan. Yan ay inimpose. Ang tawag nga dyan ay Standard Operating Procedure, SOP. Paano nagiging SOP yan? Inimpose na mga politiko, ng mga kongresista, ng mga senador, at hindi lang ng mga kongresista at mga senador, kasama dyan ang Executive Department, dahil si Bongbong Marcos na rin mismo ang umamin na dun sa kanyang NEP, may mga insertion sa executive level. Kung hindi yan inimpose, ba't naman magbibigay ng SOP ang mga kontraktor? Kaya ang investigasyon sa Senado at sa Kongreso, dapat umabot yan sa pagtukoy sa mga kongresista, sa mga senador, at dapat walang tinatangi. Maka Duterte man, maka Marcos man, dapat yan ay managot dito sa mga flood control projects. Ang dami ko pang pwedeng sabihin tungkol dyan. Gusto ko lang ipaliwanag sa lahat na ang bagyo, ang pagbaha, yan ay resulta ng tinatawag nating climate change. Sa buong mundo, kinikilala na meron tayong climate emergency.
At sinasabi ng mga scientifico na kung hindi natin mapigilan ang pag-init ng buong mundo sa level ng 1.5 degrees, ibig sabihin, yun na yung pinaka-maximum na pwedeng pag-init ng mundo. 1.5 degrees Celsius relative to pre-industrial levels ng temperatura ng buong mundo. Kung hindi natin magawa na limitahan yung pag-init ng mundo hanggang 2030, ang sabi ng mga scientifico, everything will be irreversible. Ang ibig sabihin ng irreversible, magkakaroon ng bagong sitwasyon sa buong mundo na hindi na siya magiging conducive sa pamumuhay natin o pag-iral natin bilang sangkatauhan. At 1.5 degrees, more than 90% ng ating mga coral reefs ay mamamatay. Maraming mga island nations sa malulubog. Ang mga coastal areas sa Pilipinas ay nalulubog na. Nakikita natin yan sa Bulacan. Na dahil sa tindi ng pagbaha, marami na sa mga area sa Bulacan ang permanently underwater. So, ibig sabihin, ito ay kinakaharap na ng buong mundo. At sa buong mundo, kinikilala na dapat ang mga gobyerno natin magkaroon sila ng tinatawag na climate mitigation. Ibig sabihin, kailangan natin na pigilan ang pag-init ng buong mundo at climate adaptation. Ibig sabihin, dahil sa sobrang pagbaha, kailangan na natin i-expect na tuloy-tuloy na yan. Ang tinatawag dyan, extreme weather events, may baha, may tagtuyot, may mga landslides, may mga wildfires. Yan ay magiging regular na nangyayari sa atin. At ang Pilipinas ang pinaka-vulnerable sa climate change. Kaya nagkakaroon na ng pag-uusap sa international na level na lahat ng gobyerno kailangan gumawa ng climate mitigation measures. Ibig sabihin, kailangan dahil normal na yung pagbaha, pag-landslide, normal na yung extreme weather events, dapat ang mga gobyerno natin maging responsable na proteksyonan ang kabuhayan at buhay mismo. So, ang Pilipinas ang pinaka-vulnerable sa climate change. Ang ibig sabihin niyan, dapat ang gobyerno natin, dapat natural na kailangan nilang totohanin na pag-iisipan na kapag dumating ang bagyo, ang pagbaha, ang pag-landslide, anong gagawin nila? Responsibilidad ng gobyerno yan. Sa Pilipinas, ang nangyayari, normal ang pagbaha, ang pagbagyo, normal ang mga ulan. Ang ginawa ng ating mga political dynasty, mga trapo natin, pinagkakakitaan ng sakuna. Ginagawang pera ang climate emergency. Imbis na totohanan na salbahin ang kabuhayan at buhay ng ordinaryong Pilipino, imbis na totohanin na magkaroon ng pagtugon sa hamon ng panahon, ginawa nilang pinagkakaperahan. Kung ano ba namang klaseng krimen yan? Kung si Duterte ay mass murderer, pumapatay, kung ikaw ay gumagawa ng pekeng flood control project, na ghost project, lumalabas sa investigasyon, ghost project. Ang ibig sabihin ng ghost project, itong mga hinayupak na mga kongresista at mga senador natin, at hindi lang sila, hinayupak na mga nandyan sa executive department natin, hindi na sila nagkasya. Hindi na sa kanila sapat ang SOP. Na sinasabi ni Mayor Magalong 30 to 40% SOP. Kulang pa sa kanila kasi pag sinabing ghost project, hindi nilang 30 to 40% na SOP yan. Ghost nga eh. Ibig sabihin peke. Ibig sabihin 100%
ng perang nilaan sa mga proyektong yan ay gusto nilang kubrahin. Hindi sila kontento sa 30 to 40% na kinukuha na nila. Kung totohanin ng mga flood control projects, meron pa rin naman silang 30 to 40%. Ino-overprice lang nila, pero pwede rin namang magkaroon ng totoong mga infrastruktura. Pero kung ghost project, ibig sabihin hindi na talaga totoo ang infrastruktura. At ang ibig sabihin nun, hindi na lang 30 to 40% ang kinukuha nila, 100% ng budget kinukuha na nila. Ninanakaw na nila, peke ang kanilang mga infrastruktura na ginagawa. So, hindi, sobrang kagahaman, sobrang mataas na level ng korupsyon. Ganyan na ang inaabot ng ating sistemang panggugobyerno. At kailangan natin na tukuyin kung sino ang mga public officials na nakinabang sa mga ghost projects na yan, sa mga flood control na yan. At doon tayo nagkakaroon ng problema. Dahil tatamaan mismo, kung imbestigahan natin, tatamaan mismo ang lahat ng kasapakat, ng lahat ng mga dinastiya, ng mga trapo sa ating politika. Baka medyo Marcos man yan o Duterte. At wag natin, hindi tayo dapat magkamali. Sa Davao, merong mga flood control projects, binabaha pa rin ang Davao. Yung kumpanya mismo ni Bongo ay involved kay Diskaya pagdating sa mga flood control projects. Duterte, involved sa flood control projects. At galing kay Duterte, ay yumaman at tumiba sa mga flood control projects. Kaya ang ating trabaho, ang ating dapat igiit, dapat lahat yan ay maging accountable. Lahat. Kaya hindi tayo payag sa ginagawa ng Kongreso at ginagawa ng Senate na lahat ng sisi ay ibinunton. Lahat sa mga kontraktor. Hindi kontraktor ang nagsimula ng original sin. Ang nagsimula ng original sin ay ang mga kongresista at mga senador at ang mga opisyales sa executive department na nagpe-prepare ng budget. Sila ang dapat una nating targetin. Isama natin ng kontraktor, no problem. Isama natin si Diskaya, no problem. Dapat magalit tayo sa kanyang 28 luxury cars. Isama natin ang mga luho ni Claudine ko, no problem. Pero at the end of the day, dapat dumulo ito sa pagsisingil sa lahat. Lahat. Kasapakat man ni Marcos o kasapakat man ni Duterte. Lahat. Dahil sa Indonesia, kung saan nagpoprotesta na ang lahat ng mga mamamayan, sa mas mababaw pa, mas mababaw sasabihin ko sa inyo, mas mababaw pa na rason. Kumpara sa mga ginawang kalokohan at kabulastugan sa atin. Sa Indonesia, simpleng pagbibigay lamang ng $3,000 na housing benefits sa kanilang mga kongresista. $3,000 benepisyo sa kanilang mga kongresista. Ibig sabihin, 150,000 pesos bawat kongresista nila ay may housing benefits. Anong ginawa sa Indonesia? Nagalit ang mamamayan, nagpi-people power na sila, hindi nila masikmura. Sa atin, sobra pa sa 150,000 pesos eh. 100 billion pesos ang pinag-uusapan natin dito. 100 billion pesos.
Hindi tayo nagpo-protesta na tulad ng nasa Indonesia. Dapat nagpi-people power na tayo eh. Dapat nagagalit na tayo. Anong naging problema? Dahil matagal na tayong binobo ng mga dinastiya. Yung mga Duterte, Duterte lang sila. Yung mga Marcos, Marcos lang sila. Binobobo tayo nila. Lahat sila may kasalanan dito. Kaya itong mga pinapalamon sa ating utak na ang politika natin ay Marcos ka lang, Duterte ka lang, ginagago tayo nila. Both Marcos, Duterte, lahat ng mga dinastiya ay involved dito sa corruption na ito na ginagago tayong lahat. Involved. So, wala dapat tayong itatangi. Dapat hindi lang kontraktor. Dapat hindi lang DPWH. Dapat kasama ang mga politiko. At wala tayo dapat pakialam kung ang politikong yan ay maka Duterte o maka Marcos. Imbis na tayo ay kumampi sa mga magnanakaw na ito, dapat kampihan natin ang ating mga sarili. Taong bayan na nagbabayad ng buwis. Lahat tayo nagbabayad ng buwis. Nagbabayad tayo ng VAT na 12%. Nagbabayad tayo ng excise tax. Ang ordinaryong huwan sa ating bansa ang pinaka nagbibitbit ng bigat ng pagbubuwis. Lahat tayo ay dapat nasa isang panig kontra sa kanilang lahat. Kesyo ang mga politikong yan ay mga kasapakat ni Marcos o kasapakat ni Duterte. At dapat nating ipanawagan na lahat sila dapat magkaroon ng accountability. Kesyo Marcos man yan. Kesyo Duterte man yan. Kesyo saldi ko yan na isang malaking kontraktor, part ng 15 contractors na kumukopong sa 100 billion pesos out of 500 billion pesos na budget. Kinopong na nila ang 1/5 ng budget, 15 lang yan. Kesyo kalyado ni Marcos yan. O kesyo si Bongo yan, na ang kumpanya ng kanyang pamilya ay involved sa pagkukontrata sa flood control project. Dapat nating singilin lahat yan. At dyan ko sasabihin sa inyo, mga kababayan ko, na dapat hindi tayo maka Marcos, dapat hindi tayo maka Duterte, maka Pilipino tayo. Singilin natin lahat, singilin natin dahil tayo ang ginagago ng lahat. Yan lang masasabi ko sa flood control project. At kung hindi, wala tayong kakayanan na maging katulad ng mga Indonesian na galit sa kanilang mga politiko. Kung wala tayong kakayanan dahil nagago na talaga tayo ng mga trolls, ng mga panggagago, ng mga fake news na yan, nakakampi tayo sa mga trapot, mga politiko na yan, at mga political dynasty na yan. Kung wala tayong kakayanan, ewan ko na lang anong mangyayari sa Pilipinas. Nasa basurahan na talaga tayo ng kasaysayan. Magalit na tayo. Magalit na tayo. Wala nang ibang direksyon ito. Hindi ito magkakaroon ng totoong resolusyon kung tayo mismo ay walang gagawin at isuka na mismo natin ang paghahari ng mga dinastiyang ito, maka Marcos man o maka Duterte. So ang demand natin dito, lahat ay panagutin. Lahat. At ang demand natin dito, dapat ang taong bayan mismo ay makialam. Yan lang po at maraming salamat.
So, ang binubuo pong naratibo ayon dito kay Attorney Luke Espiritu, ito pong ang tanging sinisisi lang o sisisihin, direksyon ng kanilang mga hearing, ang sisisihin lang at pagbabayarin lang ay ang mga kontratista. Nakita natin, totoo yan. Sa hearing sa Senado, nakita natin kung paano pigilan, protektahan at manipulahin nitong si Marcoleta ang hearing sa flood control projects. Kapag nabanggit na ang Duterte, kapag nabanggit na ang 2016, napapahinto na po nila. Ayaw nila na mabanggit na meron pong mga anomalya o nagsimula ang anomalya, nagsimula ang korupsyon sa pamumuno ni Digong. Alam niyo po itong si Attorney Luke Espiritu, wala tong bias. Ano siya? Hindi siya pro Duterte, hindi rin siya pro Bongbong Marcos. Siya po ay lahat ay gusto niyang pagbayarin dito po sa nangyayari na flood control scam anomaly dito po sa ating bansa. Lahat po ay gusto ni Attorney Luke Espiritu na mapagbayad. Sa ating nakikita ngayon na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, dun naman papunta talaga itong si PBBM. Kaya nga sabi nga niya sa kanyang paglalahad, sa kanyang expose ng mga kontraktor na nakatiba, tiba-tiba, paldo sa mga flood control projects ng gobyerno. Sabi nga niya, kay meron mang tao, kontraktor o kung ano man na mga posisyon sa gobyerno ang masagasaan ng kanyang pagnanais na malinis ang korupsyon sa DPWH, ay hindi po siya mangingimi. At ang iintindihin niya, ang pinaka-importante sa kanya ay ang taong bayan. Taong bayan na naapektuhan, napeperwisyo ng mga baha dahil po hindi nasusolusyonan nito, bagkus lumalala pa dahil po sa mga ghost projects at sa mga palpak na mga dike, palpak na flood control projects, palpak na mga river wall at palpak na mga pumping station na ang nagdudusa po ay taong bayan. So hindi po kukonsintihin ni PBBM to. Kaya nga po, 'di ba, ang ginagawa ngayon ng ating Pangulo ay malalimang investigasyon sa flood control project. At nabuking naman po natin talaga, nakita natin talaga, nagsimula ang korupsyon sa DPWH. Kahit noong unang panahon pa, kahit panahon ni siguro ni Erap, ni Gloria, meron ng korupsyon. Panahon ni Pinoy, siguro talagang meron ng korupsyon. Kaya nga ginawa ni Pinoy yung Project NOAA. Isang science-based, data-driven na proyekto na global ang monitoring sa mga weather at kung sakaling mayroong mga parating na dilubyo rito sa ating bansa, makakapaghanda ang ating gobyerno at makikita po yung mga hazard zone na kung saan ay kailangang gawa ng mga flood control projects. Pero hindi po yan tinuloy ni Digong. Pagdating ng pamumuno ni Digong, hindi niya na pinondohan yan para ito ay hindi na magpatuloy. Bakit? Kasi hindi makakakupit si Digong kung ipagpapatuloy ito. So, yan po ay hindi po tinuloy ni Digong. Pinatay niya ang Project NOAA ng gobyerno ni Pinoy, na malaki sana ang maitutulong sa ating kahandaan sa baha at sa mga proyekto na talagang sesentro sa mga lugar na mayroong baha. So, ang korupsyon sa DPWH hindi lang po nagsimula sa panahon ni Digong. Hindi natin sinisisi lang kay Digong. Pero 6 na taon naging presidente si Digong at alam niya na may korupsyon sa DPWH. Ito lang naman ang tanong natin. Bakit hindi niya inaksyonan? Bakit wala siyang naipakulong? Bakit hindi niya pinaimbestigahan? Bakit pinangalanan niya ang mga kongresista noon na sinasabing tumatanggap ng kickbacks pero walang naparusahan? Bakit sinasabi niya ang mga pangalan ng mga district engineer, regional director, pero ang ginawa niya ay binalasa lamang at inilipat lamang sa iba't ibang probinsya ang mga regional director at mga district engineer.
Yung iba nga na-promote pa. Diba? So yan ang mga katanungan natin. Malaking katanungan dito sa nangyari na flood control projects nung panahon ni Digong. Na napakarami pong perang inubos, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na pera. At ang iba po'y utang pa na hanggang ngayon, tingin ko hanggang 20 years babayaran natin, tayo mga Pilipino magbabayad, pero hindi po natin nakita yung proyekto. Build program, nasaan? Ilan lang ang natapos? Nasaan yung mga pondo na dapat dyan sa proyekto na yan pero hindi po natin nasilayan? Diba? Kaya po hindi ko masisi si Luke Espiritu kung dismayado po siya dyan sa video na ating pinresenta. Dahil nga po, talaga namang ang korupsyon ay nagmula kay Digong hanggang sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamumuno niya, ibinuking niya na merong korupsyon. Pero napakahirap pong linisin, napakahirap pong tapusin. Dahil nga po, ang ugat ng korupsyon sa ating gobyerno ay nakabaon po hanggang sa pinaka-kailalim-ilaliman. Diba? Kaya sana sa pamumuno ni PBBM mabigyan ng hustisya ang kaban ng bayan. Maprotektahan at lalo pa pong paigtingin ang laban sa korupsyon. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup. Love you. God bless us all Pilipinas. God first. Salamat po.